Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli. Nagbabalik na naman po inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin dahil si Atty. Guanzon po ay nagsalita rin po dito sa Quirino Grandstand po. Ito pong day 2 ng peace rally po ng INC, mga kababayan. Nagsalita po si Atty. Guanzon at siyempre po ay tahasan niya pong sinabi na may mananagot. Totoo naman po yun mga tambay. Kailangan po talagang may managot. Kaya nga lang po, pagka po sa panahon po ngayon ng binagong ang Pilipinas, ay hindi po mananagot lahat. Baka pati ang ulo. Yung ulo. Yung pinakamalaking ulo na buhaya at isda na sinasabi ni Senator Marcoleta ay hindi po mapapanagot sa panahon nila. Ito po, pakinggan po natin si Atty. Guanzon, mga tambay, at komentuhan po natin si Atty. Guanzon. INC! INC! Mga kababayan, tayo ba ay nasa demokrasya? Tayo ba ay sa malayang bayan? Namilibat tayo noong nakaraang eleksyon? Pero tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama! 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 Kaya tayo nandito ngayon. Naninindigan tayong lahat dahil ito ang katungkulan ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung pinili natin ang demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa demokratik na gobyerno ay mapapagunlad ang ating bayan, mapapaaral ang ating mga anak, mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya, na gumaling sila sa sakit na korupsyon. Kaya ngayon ang Indonesia ay mataas na ang rating sa credit index. Ang Pilipinas, 2.7 trillion every year gustong utangin ng ating mga pinuno. Sa 2.7 trillion, ang 2.6 dyan ay para lamang sa pagsweldo ng kanilang pamahalaan. Habang ang budget natin na hawak ng ating mga congressman at speaker at mga senador, na galing dapat ang calculation, komputasyon kung magkano ang may income ng Pilipinas galing sa ating taxes at sa ating GDP, ay lobo-lobo na ang budget. Paldo-paldo na. Paldo na, Congressman. Aray ko. Tama na! Tama na! Tama na! May mananagot! 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 Maraming salamat mga kapatid sa pagkakalit sa tayo ng bahay ng Diyos. Salamatan natin, Atty. Rowena Benson. Yan po mga tambay. Si Atty. Rowena Guanzon ay tama po lahat. 100%, 1,000% tama lahat ang tinuran po ni Atty. Guanzon. Grabe po ang ginagawa po ng pamahalaan ngayon. Grabe. Ang inuutang po nila ay pansweldo lang po sa kanila halos.
Dahil nga po, wala po, bagsak po ang ekonomiya natin, wala pong pumapasok na malalaki pong mamumuhunan man lang sa atin, mga investor, wala po eh. Talagang kailangan po mangutang na mangutang nila para po paldo sila. Biruin nyo, hindi bababa sa 2.7 trillion ang inuutang taon-taon ng gobyerno ngayon. Pero wala po tayong nahihita. Dinala lang po tayo sa kanila pong sinasabing paglilingkod na walang lubay na pamumulitika. Walang lubay na pagpapabagsak sa mga Duterte. Trabaho po ng gobyerno ngayon ay pabagsakin lamang, priority, mga Duterte, ang Vice President at ang mga kaalyado nito. At yung nagpapahayag na nagpapasweldo, katulad po natin, na kinukundi na natin ang malawak ang korupsyon na ginawa nila. Grabe, no? Pero pag kinundina mo, kasama ka rin. Pupuruhan ka rin. Napakadali nilang mamuro. Katulad po niyan, mga kabayan. Napakarami na po nila sinampahan. Hindi ba? Ng sedition, ito yung mga tao na yan. Ibang klase po. Kaya po dito, mga kabayan, kaya lang po nananatili lang naman talaga sa kapangyarihan ng mga tao na yan. Dahil nga lagi ko po sinasabi, magkaiba po ang mga men in uniform generals. Karamihan po ng mga men in uniform generals nung panahon po ni Erap. Nung panahon po kasi ni dating Pangulong Erap, wetting issue lang ang pinagmulan, ay pinakulong na po nila agad. Ngayon, mga bayan, ngayon matindi, trilyon na po pinag-usapan, trilyon. Taxpayer money, pati ang inuutang. Pati inuutang, matambay, na tayo pa rin na magbabayad sa mga inutang nila, ay nadadala lang po sa korupsyon. Pero wala po tayong inaasahan sa mga sinasabing sila ay maglilingkod para sa taong bayan. Iba na po ngayon, naglilingkod na po sila para sa mga magnanakaw. Hindi kaya? Mga magnanakaw na po pinaglilingkuran nila, kaya po nagkaganito po ang ating bansa. Tumagal ng tumagal at lumala ng lumala ang korupsyon. Mag-aapat na taon na po sila, ay wala pong nangyari sa ating bansa. Puro pangako na wala na po ang demokrasya ng bansa. Lalo-lalo po ang pagsugpo sa korupsyon ay wala na. Hayagan na po. Hayagan na ang korupsyon sa ating bansa. Hindi na po sila natatakot magnakaw ngayon. Wala na pong katakot-takot magnakaw ngayon ng mga politiko. Halos lahat po sila ay nasasangkot sa politika o sa korupsyon. Itong mga politiko na ito. Hindi po ba? Magmula sa taas. Kaya nga napakahirap panagutin ang mga hayop na yan, mga demonyong yan umano. Napakahirap pong panagutin sa panahon ngayon. Dahil hindi naman sila lumalaban at sinusugpo ang korupsyon. Dahil mismo sila ang magnanakaw. Paano mo susugpuin yung sila mismo magnanakaw? Sige nga. Kaya po dito sa mga tinura ni Atty. Guanzon, mga kabayan, tayo gising na gising tayo, nakikita natin ang mga pinagagawa nila. Halos lahat ng ahensya ngayon, magmula sa baba, mula sa baba hanggang taas. Grabe ang korupsyon. Pati nga SK, grabe rin ang korupsyon. Di ba? Sabi nga ng mga kababayan natin, pati mga barangay tanod gumagawa na rin daw po. Sa hirap ng buhay, kumakapit na rin sa patalim. Ibang klase. Grabe. Lalo-lalo po yung nasa taas. Isang transaction pa lang, billion-billion na. How many billions na nakukuha nila isang transaction pa lang? Ibang klase. Isang budgeting pa lang. Isang budgeting pa lang. Gagawa ka na isang budget, pipirmahan mo. Dahil ikaw ang may accountability. Di ba? Pero magkakamal ka na. Male-maleta na. Kaya Atty. Guanzon, makakamit lang naman po natin ang katarungan, lalo-lalo po sa ginawa nila. Grabe po, makakamit lang po natin yan pag nawala na po sila sa kapangyarihan. Doon po natin makakamit lahat ang mga kawalanghiyaan na dapat po nilang pagbayarin. At kailangan nila ding isuka ang mga pinagnanakaw nila. Kung mabibigyan lang po tayo ng leader
Leader na hindi katulad nila. Kailangan po kasi may prinsipyo, may paninindigan. Makabayan, makatao, makapilipino. Hindi po ba? Bansa. Bansa ang unahin. Kaya nga po yung sinasabi na Atty. Guanzon, saan tayo dinala? Sa kahirapan. Sa kahirapan tayo dinala ng gobyernong ito. Pinapatay tayo sa kanilang mga proyekto. Unti-unti tayong inuubos, pinapatay. Diba? Sinusugi tayo. Nakita niyo po yung nangyari nakaraan? Yung kanilang mga binabudget na flood control sa Cebu. Gaano karami po ang nagbuwis buhay doon. Ganon din po sa Bicol at sa Luzon, Batangas. Hindi po ba? Sa mga proyekto na ibinubulsa lang po nila halos ang pera ng taong bayan, pati ang inuutang. Ganyan po kadidemonyo at kawawalang ang mga taong yan dahil po sa pag-iimbot, kasakiman sa pera at kapangyarihan. Napakahirap lang pong napakahirap lang po ng kalagayan natin. Kaya nga po yung sinasabi ng mga kababayan natin, napakahirap at hindi na rin nila matanggap. Kaya nga sinasabi ng iba nating mga kababayan at karamihan ng ating mga kababayan, napakahirap magbuwis sa kanila. Paano ka magbubuwis sa kanila na ganyan ang ginagawang trabaho sa iyo? Walang ginawa kundi atakihin ang kalaban nila. Pero ang bansa natin ay ilubog na ilubog sa kumunoy. Dalin sa basurahan at dinadala na sa basurahan. At nasa basurahan na. Kaya nga napag-iiwanan na tayo sa lahat ng espeto. Lahat ng espeto ang ating bansa ay bagsak. Mismo si Atty. Guanzon na nagpaliwanag. Di ba? Bagsak ang ating ekonomiya. Lahat, pati index natin, bagsak. At tinatalo na tayo nung dati natin tinatalo. Ganyan po katindi. Dinala po tayo sa kawalan nitong mga hayop na ito, umano. Kaya po mabuhay po kayo, Atty. Guanzon. At tayo naman po ay dire-diretso lang. Kahit po hindi tayo naririnig at hindi tayo tinutulungan ng mga sinasabing at maglilingkod para tayo proteksyonan at lalong-lalo po proteksyonan ang ating buwis ng sinasabing magpoprotekta raw sa atin na mga pinag-aral ng ating buwis, mga pinakain ng ating buwis at binibigyan pa ng retirement ng ating mga buwis ang mga sinasabing magtatanggol daw. Pero hindi natin sila nakita na pinagtatanggol ang ating buwis, ang ating pera ay nawawala po na parang bula. Nagiging ghost na rin, mga kababayan. Kaya itong mga tao na ito, nakakatulog pa yan. Ibang klase, nakakatulog pa, no? Palibasa, sa bagay, may napanood nga ako isang artista eh. May isang artista po. Sabi niya, pagka pala gumagamit ka ng pulburon, lalo kung yung pulburon na mamahalin, hindi yung pulburon na mura. Yung pulburon daw po na yon, pag ginamit mo daw yon, ubo daw ng sarap. Sabi ng artista. Napakasarap daw. At wala ka raw problema. Wala kang iisipin problema raw. At talagang ang tama raw ng pulburon na yon ay para kang Superman o Wonder o Supergirl. Wala ka nang iintindihin. Wala ka nang iintindihin problema. Wala na. Payapang-payapa na raw ang isip mo. Wala ka nang iintindihing kung ano-ano man na mga masasamang salita sa mga pinagagawa mo. Lahat daw 'yon ay baliwala sa lahat. Hindi kaya nangyayari sa gobyerno natin ngayon na lahat ng problema ng taong bayan ay baliwala sa kanya. Kahit tayo'y magkamatay sa mga proyekto nila. Hindi kaya 'yon yung sinasabi ng artista na pulburon at napakahirap daw pong tanggalin. Lalong-lalo raw kung ikaw ay maraming pera. Hindi mo matatanggal dahil ubo daw po ng sarap yung mga high grade daw po na pulburon. Grabe. Baliwala lahat Problema. Hindi mo intindihin. Tatawanan mo lang daw. Lahat sa iyo ay masaya. Hindi kaya yan ang nakikita natin ngayon
sa namumuno sa atin. Wala ng puso. Baliwala na sa kanya nangyayari sa ating bansa. Di ba? Lahat ng problema ay tatawanan mo lang. Kahit magkamatay tayo, ibang klase. Ganyan po bang pinuno ang gusto natin? Yan. Magtutuloy-tuloy yan. Magtutuloy-tuloy yan, mga tambay. Hanggang wala tayong nakakatulong na sinasabi nung ginawa nila kay Erap na may tinulungan po, tumulong ang sinasabing tagapagbantay ng mga Pilipino. Tumulong sila nung panahon ni Erap. Pero ngayon, halos lahat po sila ay naglilingkod sa mga magnanakaw umano, mga kababayan. Mabuhay po kayo, Atty. Guanzon. Tuloy-tuloy lang po. At umaasa naman po kami sa mga darating na panahon ay kayo rin po ay makakapasok at sana ay ang paglilingkod ay inyo pong gawing tama pagka kayo po inahalal na rin sa pagiging kung ano man ang posisyon. Dahil si Atty. Guanzon po ay kumandidato po na party list ito, di ba? At nagkaroon din po ng problema ang party list ito, kung di po ako nagkakamali. Ay napolitika rin po yata ang party list ni Atty. Guanzon, mga kababayan. Dahil nga po, mabigat po ang labanan din sa COMELEC ngayon eh. Hindi po ba? Pagka kasi sa COMELEC, parang pagka alam nila na ikaw magiging kalaban nila, ay dadaan ka rin sa butas ng karayom dyan. Dahil sa COMELEC, nakita natin eh. Di ba? Nasaksihan natin. Yung mga talo, nananalo. Yung mga hindi binoto, nananalo. Umano. Ganyan po katindir yan. Pagka naman ikaw ay, lalo na kung ikaw ay hindi ka alyado. Di ba? Panalo ka, pero ayaw kang paupuin. Di ba? Nangyari sa Duterte Youth yan eh. Di ba? Saka yung kalaban ng pastor, tahimik na yung pastor ngayon eh. Di ba? Si Abante. Talo na, nanalo pa. Ibang klase. Kahit may issue ka sa citizenship, nagiging senador ka. Unbelievable. Yan po ang binagoong ang Pilipinas. Kaya po maraming salamat po mga tambay at thank you rin po Atty. Guanzon sa inyo pong mga paliwanag na talaga naman po 1,000% tama ang inyo pong mga tinuran dahil yan po ang nangyayari sa ating bansa at yan po ang dinadanas po natin sa kanilang paglilingkod. At hindi nga lang po sila matanggal-tanggal dahil protektado po sila, mga kababayan. Protektado. Ibang klase itong gobyerno na ito. Muli po mga tambay, thank you po at update po tayo. At ingat po kayo mga kababayan. Ingat po. Paalam po muna. Bye-bye.